up? Nandito tayo ngayon sa terminal ng bus. And we're still in Baguio. Okay, so our next destination is Boracay. I'm gonna start making calls para makapag-reserve na ng tickets. So, good luck. See you in Boracay. You make me wanna smile, 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 smile. You make me wanna smile, 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 smile. You make me wanna smile, 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 smile. I left Baguio around 2:30 in the morning and nakarating ako sa Manila around 8 ng umaga. Napakabilis lang since natulog lang ako sa biyahe. Pagdating ko sa Manila, nakipag-arrange na ako sa isang company called Rodasco kung saan they have vans that can transport you from Manila papuntang Katiklan using our very own Roro services. So ganito yung nangyari. Nakaschedule ako to be picked up by one of their vans sa May Pasay around 7 p.m. Pero sadly, after 2 hours, dun ako nadaanan ng van. With great excuses given to me by the driver, sumakay na lang din ako sa van and went on with the trip. So after an hour, nakarating na rin kami sa Batangas Port. So, when we got there, the ship that's supposed to take us from Batangas to Calapan already left. And, well, yung susunod lang naman na ship na darating is gonna be within 2 hours. Good job! So, after 2 hours of waiting, dumating na rin yung ship and we finally boarded. And, pagdating namin sa Calapan, we went for another road trip. During the trip mula sa port ng Calapan, papunta sa Rojas, ang dami pa dinaanan ng van. Paano ba naman, naghatid pa ng kung ano-anong packages sa kung saan lugar at naghatid pa kami ng pasahero out of the way. Kaya naman fast forward na kami ng umaga nakarating sa port ng Rojas. Pagdating doon, nagkatotoo yung kutob ko. Nakalis na yung ship na dapat magdadala sa amin papuntang Katiklan. This time, iritado na talaga lahat kami ng mga kasama ko sa van. Nang dahil sa kapalpakan ng driver na yan, 8 oras pa kami maghihintay sa Rojas para sa susunod na trip. That is 8 hours. Ang masama doon, basta na lang kami iniwan ng driver sa port dahil meron pa daw siyang ihahatid. We all ended up sa waiting room ng port habang naghihintay. And since nasa Mindoro na rin naman lang din ako and stranded for 8 hours, might as well explore the place. Kaso, malakas ang ulan sa labas, tapos pagod na ako. And then, wala na rin ako sa mood. So, ang nilibot ko na lang is yung area na malapit dun sa port. Buti na lang may nakita ko isang restaurant na malapit dun sa ticketing office. Kaya dun na lang ako nagpalipas ng oras. Alam nyo ba na doon ko rin natuklasan na meron din pala ibang mga turista na na-stranded dun sa port na yon nang dahil sa mga vans na to. At doon ko nakilala si Steven, si Ahmed at si David. Mga surfers sila mula sa Sweden na pumunta dito sa Pilipinas para magbakasyon sa Boracay. They had the same horrible experience just like me, and since they are unfamiliar with the place, they asked if I can tag along with them. Nung pa-order na sila, hindi nila maintindihan kung ano yung nakalagay doon sa menu, kaya naman they asked me kung ano yung masarap na i-breakfast.
Sabi ko, i-try nila yung Tapsilog. Akalain mo nasarapan sila sa Tapsilog natin, nag-order pa sila ng tig-isang round. Okay ba? This is Filipino breakfast. Yes, it's a typical Filipino breakfast. It's good. Like what I said, don't expect anything. So, after 8 hours, nakaboard na rin kami sa barko papuntang Katiklan. Oh, yeah. We left Mindoro around 2 p.m. and we arrived sa may Katiklan Port na mga 6. And mula doon sa Katiklan Port, sumakay kami ng isang maliit na bangka na magtatawid sa amin papuntang Boracay. Yes! Ahmed, zejdę na rupcu. Ano na? Zejdę na. O, paspor gasta. Kamareka. On the next episode of Holiday Road Trip Getaway.